Ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Reaction lang po ng palasyo sa ginawang paghahambing po ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng aliases ng mga bayani noong panahon ng himagsikan at sa paggamit ng aliases po sa OBP Confidential Fund receipts. Ito po ay naging maliwanag naman at nakita ng karamihan ng mga ating mga kababayan kung paano ba nagtanong ang ating butihing Senador Robin Hood Padilla. At ginamit niya ang mga pseudonym na ginamit ng ating mga bayani upang ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi agad malaman dahil sa kanilang mga ginagawang mga pagsulat upang ipagtanggol ang ating mga kababayan nung tayo ay nasasakop ng mga dayuhan. Inihambing niya ito sa mga aliases na nagamit sa mga resibo na isinumite ng Office of the Vice President. Ikinumpara niya ang ating mga bayani sa tulad nila Mary Grace Piatos, Andy Lim, Pagong, Pusa at Belat. At masasabi natin ang facts kung paano ba nagkaiba. Hindi tayo huhusga at hayaan natin ang mga kababayan natin at ang mga senador ang siyang humusga rito. Pero para bigyang kaalaman ang ating mga kabataan at ang ating mga kababayan. Unang-una, makikita po natin ano ba yung pagkakaiba ng mga bayani noon sa mga pangalan ng mga di umanong aliases dito sa mga resibo. Pero hindi naman nangangahulugan na issue, sabi nga ng prosecution ay non-issue daw ang mga aliases. Pero doon pa rin naman tumutungo ang katanungan. Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos ng walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Ma'am, follow up. May mensahe po ba ang palasyo kay Senator Padilla kaugnay ng kanyang paghahambing sa mga bayani at kasalukuyang issue sa confidential funds? Karapatan po niya. Kung ano po ang nasa loobin ni Senator Robin Padilla, hindi po ito panghihimasukan ng administrasyon, hindi po ito panghihimasukan ng palasyo. Karapatan po niya kung ano ang nais niyang ipahiwatig, pero kinakailangan din po nating maipakita kung ano ba ang katotohanan para hindi din po maligaw ang ating mga kabataan, kung ano ba ang talaga naging papel ng ating mga bayani noon. Gumagamit man ng pseudonym, pero hindi para itago ang bayad. Sunod na tanong, Let Narciso, DZRH. On related matter lang, Yusek. Dahil sa budget hearing po sa Kamara, nabanggit ng COA na plano nilang amyendahan ang existing rules sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Kaugnay nga, kasunod nga ng mga isyong lumutang sa impeachment, ano po ang masasabi ng Malacanang dito bilang ang Office of the President ay tumatanggap ng CIF under the national budget? Ang power of the purse ay nasa kamay po ng Kongreso. At kung ano man ang hinihinging budget ng ehekutibo, ito naman po ay maipapakita natin at may justification para dito. Kung ano po ang magiging desisyon ng Kongreso para sa budget, ay ito po naman ay kanilang mandato.
How about po dun sa plano ng COA na amyendahan yung existing rules? Ilan po dun sa tinukoy ng COA, halimbawa, areas sa existing rules na kailangan i-revisit yung acknowledgement receipts dahil dun sa mga identities at paggamit ng aliases? Actually po, kung mapapansin nyo at mababasa nyo mismo yung Joint Memorandum Circular 2015-01, ito naman po ay malinaw. Kung kayo naman po ay susunod sa polisiya at sa rules at wala naman kayong balak na manloko para sa pondo at ito naman lahat ay gagamitin nyo para sa ika-aangat at para sa interes ng bayan at ng taong bayan, hindi naman problema yung rules. Nasa tao yan. Pero dahil sa mga tao na may mga balak na gamitin ang kanilang katalinuhan, ang kanilang knowledge or skills na mapaikot ang rules, doon nagkakaroon ng problema. Kaya, kinakailangan pang amyendahan para hindi na makalusot ang mga panloloko. So, doon naman nagkakaproblema. Dahil kung wala naman talagang balak manloko, kahit simpleng batas, o kahit nga walang rules minsan, kapag ikaw ay honest, hindi nagkakaroon ng problema. Dahil isisiwalat mong lahat ang mga nagastos mo, ang mga nagawa mo, nang walang takot. Follow-up question mula kay Maricel Alili, TV5. Good afternoon, Yusek. Quick follow-up lang po dun kay Senator Robin Padilla's statement. Katanggap-tanggap po ba sa Malacanang na inihambing yung mga former hero, yung mga national heroes natin doon sa mga gumagamit ng alias ngayon? Isn't this insulting to our heroes? Unang-una, ayaw po nating maghusga. Ayaw nating maging judgmental sa ginawa ni Senator Robin Padilla. Pero iba po kasi ang nakikita ng PCO, ng palasyo, para ihambing yung mga informant ngayon na nagtatrabaho para sa bayad, kung ikukumpara mo sa mga bayani na nagbubuwis ng buhay at pawis, talino, para lang ipaglaban ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan nung panahon na ang Pilipinas ay nasasakop ng dayuhan. So medyo magkaiba po ang sitwasyon noon kesa itong mga sinasabi nating di umanon tumanggap ng milyong-milyong pondo para sa information at para sa mga rewards. Follow-up question mula kay Ira Panginiban, DZRJ. Good afternoon, ma'am. Yun lang tungkol dun sa COA adjustment sa use of confidential and intelligence funds. I was wondering, yung bang adjustments na ito ng COA tungkol dun sa mga provisions on the use of confidential and intelligence funds, how will this affect ongoing intelligence and confidential information by the government? And have we considered talking to law enforcement and intelligence agencies tungkol sa mga magiging adjustment na to sa paggamit ng confidential and intelligence funds? I-adjust muna po nila. Kasi hindi po natin alam kung anong provision doon, ang kanilang iaamendahan. At sa ngayon po, sabi nga natin, kung ano yung umiiral na rules, ay dapat po na yan ang sundin. Pero sabi nga natin, kung ikaw naman din ay honest sa iyong liquidation report, hindi naman po talaga masyadong problema kung dapat iniisa-isa ang provision para hindi ka makagawa ng anomalya. So nasa tao po minsan eh. Kapag ka talaga ikaw nag-iisip na gumawa ng anomalya, iikutan mo ang batas at rules. So yun ang dapat na maiwasan. Kung totoo kang honest na leader at ikaw ay sumasalamin sa bagong Pilipino, hindi mahirap sundin ang bawat rules kahit na ito ay simple lang. Just one small follow-up and then I'll go. How do you think this will affect the confidentiality of confidential informants and intelligence informants kung gagalawin natin itong mga provisions na to by COA instead of asking the intelligence agencies themselves? Unang-una, doon sa Joint Memorandum Circular 2015-01, hindi naman po agad nire-reveal kung sino yung mga informant or informer. Kaya nga po, merong provision doon na yung mga supporting documents ay ilalagay sa sealed envelope at ilalagay sa vault ng ahensya. So kapag lang nagkaroon ng question, ang ICFAO or ang COA,
doon nila pwedeng ilabas. At definitely, ang COA naman ay may mandato naman sila na hindi i-reveal ang mga pagkakakinanlan ng mga tao maaari nilang maimbestigahan. Dahil yun po yung nature ng kung paano nila ito i-audit. So, wala po tayo sa ngayon nakikita talaga na problema. Ang nakikita po nating problema ay yung mga taong pinapaikutan nga po ang rules. So, kaya kinakailangan na isa-isahin o dapat, hindi dapat alias, dapat nakalagay yung alias, dapat simpleng rules napapahirapan dahil sa pinapaikutan na iba. Okay, sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. May nasubmit na po kaya na recommendation yung Interagency Technical Working Group task under EO 107 to review yung Military and Uniform Personnel Pension System. Sa ngayon po ay inalam po natin mismo sa DBM itong mga panukala patungkol dito. At ibibigay ko po sa inyo ang mensahe mismo. Sa ngayon po ay ongoing pa ang pag-aaral. Sa ilalim na Executive Order Number 107 Series of 2025, ang naatasang mag-aaral at magsasagawa ng komprehensibong pagsusuri o reforma sa Military and Uniformed Personnel Pension System ay ang binuong interagency na binubuo ng mga kinatawan ng DBM, DOF, BTR, and GSIS. Tungkulin ng nasabing interagency na magsagawa ng malalim na pag-aaral upang matiyak na magiging balanse, makatarungan at fiscally sustainable ang sistema ng pensyon. Magrekomenda ang mga kaukulang hakbang o panukalang batas para sa reforma at inaatasan din ang lahat ng ahensya ng MUP na magbigay ng buong suportang teknikal at administratibo sa nasabing technical group para sa pag-aaral na ito. Pero since ito naman po din ang nais ng Pangulo, so kailangan po ito na mas mabilis ang pag-aksyon. Pero kailangan din po ng masinsinang pag-aaral. Follow-up lang po. Bakit po kaya lumagpas po yung review process doon sa doon sa nakalagay sa EO 107 doon sa nasabing EO na 180 days? Tsaka may target date na po kaya kung kailan expected masubmit ng DBM yung recommendation nila kay President Marcos? Aalamin po natin mismo sa DBM kung ano na po ang naisumiti sa kanila ng mga dokumento at malamang sa ating pagsusuri ay ito ay isa sa mga naging dahilan kung bakit medyo natagalan. So kinakailangan po ng kompletong pag-aaral at dokumento at hindi po na ibigay sa ating DBM kung ano na po ang mga dokumento na ibigay sa kanila para mabuo ang konklusyon o ang kanilang rekomendasyon patungkol po dito. I-clarify ko na. Sa ngayon po, wala pa pong parang new position si President Marcos regarding dun sa MUP reform po. Wala pa po kasi na ibibigay sa kanyang rekomendasyon. So alam naman natin na ito din po ay nais ng Pangulo. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Hi, Yusek. From the flash floods that has killed over 160 in Nepal, may Pilipino po bang kasama sa mga nasawi or injured? Timing na timing dahil dumaan sa atin si OWA Admin PY Kaunan at ang ibang representative ng DFA. So hiningi na po din namin ang update patungkol po dito. Ayon po sa OWA, mayroong 18 OFWs in Nepal. Ito po ay galing sa OWA and DFA. 18 OFWs in Nepal at batay sa datos ng DFA, mayroong 128 reported Filipinos in Nepal and mostly women married to Nepalese. Ayon sa DFA, no reported Filipino casualty as of this morning. Nakikipag-coordinate na ang pamahalaan sa Nepalese authorities and with the Filipino community to determine if there are Filipinos affected by the incident. So, as of now, ay wala pa po na naibabalita na may naapektuhan po na ating mga kababayan. Pero ang pamahalaan po, ang administrasyon, sa panguna po ng ating Pangulo ay ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon
ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal. Okay, sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV. Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, noong Martes sinabi nyo na bukas ang Pangulo sa posibilidad na pag-ban sa Facebook at iba pang social media platforms dahil po sa negatibong epekto nito sa mga kabataan. Mayroon na po bang konkretong rekomendasyon o proposal na isinuwite sa Pangulo ukol po dito? Nung Martes po ay nasabi po natin dahil ito din po ang nakita ng CICC at ng DICT. Ngunit makalipas ng 2 araw ay binigyan po tayo ng impormasyon na ang Facebook, particular ang Facebook, ay tumutugon naman daw po sa mga dapat na gawin, especially sa mabilisang pag-take down ng mga fake news. So, ito po ang nais natin ding ipahiwatig sa ating mga kababayan na hindi po nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin at hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. So, pero ito po ay isang hudyat na rin para sa ibang mga lumalabag. Lalo-lalo na yung mga gaming apps na alam natin na nakakaapekto sa ating mga kabataan na maaari magdulot ng pagiging kanilang marahas at bayolente. So yun lang po ang ating gustong ipahatid dahil kung open man ang Pangulo sa ngayon, ang pinakahuling impormasyon, wala naman masyado nagiging problema ang ating pamahalaan sa Facebook.